Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Bangaw, nagtangkang looban ang ilong ni Ridon. Ano ba naman yan? Pati bangaw. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang tila hindi inaasang eksena habang ini-interview si Representative Terry Ridon sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel. Matapos mapansin ng mga netizens ang isang bangaw. Bangaw, tama ba ito? Langaw, parehas lang. Bangaw na paikot-ikot at tila nagtatangkang pumasok sa loob ng kanyang ilong habang nasa gitna siya ng diskusyon. Sa gitna ng seryosong talakayan, nahagip sa video ang insektong lumipad malapit sa mukha ni Ridon at bahagyang tumambay sa labas mismo ng butas ng ilong ng mambabatas habang sinasagot niya ang mga tanong ni veteran journalist Pinky Webb. Ibig sabihin, na in love. Ang bangaw na in love sa ilong ni Ridon. Ay, nako. Dahil dito, mabilis na umikot online ang screenshots at clips mula sa interview kung saan marami ang napatawa at nagkomento sa tungkol sa tila misyon umano ng bangaw. May ilang netizens pa ang nagbiro na pati bangaw na curious sa ilong ni Ridon. Ano ba ito? So ito po yung picture, oh. Yung inaano niya. Ay, nako. Anyway, pampagood vibes na lang natin ito. Okay, nag-react. 2,700 ang nag-react. 2,500 ang tumatawa. 97 ang nag-like. Okay. Oh, ito. Nandyan yung, yan o. Oh. Nandyan yung video mismo. Na, ay, nako. Yan na. Oh. Ala. Ano ba yan? Langa o banga? Baka kulam na yan. Anong utang? Urang-utang ka, Koki. Pati bangaw may galit sa iyo. Sinyalis to. Buhay pa, nilalangaw na. Nagbakasakali, andun yung maleta. Kasi yung langaw, basura yung pinapatungan tayo pala. Baka sabihin, drone ni BP Sarian. kahit buong manok nga pasok sa ilong. Akala ng langaw kay Biang Tunnel. Sa laki pa naman ng butas, akala siguro entrance gate. Akala siguro ng bangaw ay kuweba yon. Anyway, nagkataon lang naman siguro. But, hindi mo akalain. Baka na naman sasabihin niya na, wag naman kayong mambas. Maalala ko si Congressman Asidre. Binabas siya ngayon ng mga tao. Sabi niya, maging disente naman kayo. Pwede niyong atakihin ang idea, wag lang yung tao. Kasi I don't know kung anong itinatawag nila kay Congressman Asidre. May nababasa ko, kaya lang hindi ko lang banggitin dahil tinatawag siya na ba. Hindi ko na, basta ba. Isa kang ba. Kaya sabi niya, maging disente naman kayo. O baka ito naman kay Ridon.
Baka pumalag din siya na ano ba naman? Bangaw inyo pang pinagpiestahan. Ay, nako. Anyway, punta tayo. Serious matter. Ano? Kahapon, may nabasa akong post. Post ng Inquirer. Pinagmalaki ni Congressman Ridon. Update on impeachment, sabi niya. We now have 215. Napantayan na namin yung last year. So what? Kung napantayan ninyo. Kanina lang nabasa ko na post ng Pulse of the Nation. The House has the numbers. The House has the articles of impeachment. But BP Sara has the Senate math. Arithmetic ba? Kasi impeachment is just numbers game. Kailangan ninyo, mga honorable congressmen, mga prosecutors, you need 16 Senate votes to convict the Vice President. Do you have that number? Kailangan ni BP Sara only 9 senators to acquit him. Meron ba siyang 9 senators? The answer is yes. Ang daling magkwenta eh. Isang kwentada lang. Simple lang. Minority black senators, siyam. All of them will vote for acquittal. Di tapos ang kwento. Kaya lang, sabi nila, paano yung tatlo? Ginigipit. Escudero, Jinggoy, and Estrada. Jinggoy and Villanueva. Di sige. Tanggalin natin yung tatlo. So, 6 na lang. Saan kukuha si BP Sara ng 6? Di yung magkapatid na Bilyar. Sino pa? Di si Senator Subiri. Sino pa? Di si Senator Ligarda. Si Senator Ejercito. 5 na, plus 6 kanina, di 11, ganun lang. Simple mathematics lang. Ang laro or labanan sa Kaya, good luck po, Congressman Terry Ridon. Sana sa impeachment trial, hindi na kayo bisitahin ng bangaw. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao niyang matagaan si Kuya og yero. So mo ni ang ilang balayan, ilan ang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mo ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang ang gipang kanan ni sa pana lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlor aron atong makita gid kung sa ang kahimtang gisulod. So diri sa sulod pagsapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og kabol. So manay nga ilang gibungkag na sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan ang ilang balay. So manaman nila bungkag kaya natagaan naman sila, so mag-atop na lang sila. Sa
naman na gid og atop, so nindot na kayo. So kita na nimo nga nahuman og atop na gyud. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pa gid sa Pasko, Merry Christmas, Naatol pa gid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mig bago. So pila na imong edad? 20 years old. Imong anak na kay anak? Na isa. So na siya anak isa, so 24. So salamat kaayo. Dagan salamat. Sige, God bless.